Yo! Good day everyone! Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Ito, bago ako pumasok, gawa muna tayo ng isang simpleng video as requested. Pag-usapan natin ng exhaust systems. So meron tayo ditong 2018 Kawasaki Vulcan 650S na merong factory stock exhaust. Meron tayong 2021 Yamaha XSR 900 na merong full system exhaust. And this is Octavia. My 2019 CF Moto 400 NK na merong modified exhaust. Pag sinabing factory stock exhaust, itong mga to, kadalasan yan, nakatono yan para sa emissions control at noise control and fuel efficiency and marketability. Yung marketability, ibig sabihin yun yung rideability niya. Ibig sabihin, pasok siya sa panlasa ng mas maraming uri ng rider. Okay? Yung emissions tsaka yung noise, kinakailangan yun para sa mga batas. Hindi mo to mabebenta basta-basta o kahit anong motor. Hindi mo mabebenta kapag hindi sila papasa sa emissions tsaka sa noise regulations ng bansa o ng market pagbebentahan mo. So, we have no choice. The manufacturers need to tune their bikes para sa pumasa sa emissions and noise regulations. At syempre, yung para sa efficiency at saka yung rideability. Kasi itong dalawa naman to, ito yung magiging swak sa panlasa ng mas maraming riders. Okay? Kasi syempre, gusto nilang ibenta yung kanilang motor sa mas maraming uri ng rider. Yun nga lang, yung apat na factors na yun, pag inisip mo yun, wala doon yung tinatawag natin na performance. Kukunti or minsan nga hindi pa kasama sa consideration. So, ang ginagawa ng kalimitan ng karamihang mga riders ay nagpapalit ng exhaust system. Kasi naniniwala sila na pag nagpalit ng exhaust system, doon lalabas yung tunay na lakas ng motor. Right. That is actually a bit true. Paliwanag ko sa inyo. Yung factory exhaust system, nakatono yung kanyang power delivery sa lower RPM para siya ay mas madaling i-manage sa partial throttle opening. Yung kanyang factory exhaust system, yan ay sakal sa higher RPM. Magpalit tayo ng full system exhaust para mawala yung sakal, which is true. Kapag tinanggal mo yung sakal sa higher RPM, mas mailalabas ng motor yung kanyang maximum or yung kanyang optimum power potential. So this is the full system exhaust ng XSR. So alam naman natin tatlong cylinders nito. Yan. So headers, pinalitan na yan. Tas yung kanyang link pipe is a loop type, tapos siya ay naka-SC project. So maisingit ko lang ha, pag sinabing full system exhaust, pinapalitan lahat. Kaya nga siya full system. Kasi marami ako nakikita mga videos na nagsasabi na full system exhaust daw, pero kita ko yung headers hindi naman pinalitan. Hindi yun full system. Anyway, so ngayon, itong XSR 900 ng tropa ko ay naka full system exhaust. Automatic ba yun na mailalabas na niya yung kanyang optimum and maximum power potential? Hindi pa rin. Kaya kailangan nating isunod na baguhin yung tuning sa ECU. Pag nagpalit tayo ng full system exhaust, magbabago at magbabago talaga yung character ng kanyang power delivery, ng kanyang power curve. Oo, mararamdaman natin na siya ay lumakas sa higher RPM. Pero kadalasan, mararamdaman natin may nagbago sa lower RPM. Kapag isinalang mo yan sa dyno, dun mo makikita yung before and after. Okay? Saka natin pag-usapan yung ECU tuning. Actually, napakadami ko ng videos na ginawa tungkol dyan. Merong 1,500 videos ang Man Cannot. Mas marami pa akong videos kaysa sa subscribers. So, hanapin nyo na lang doon. Pero gagawin natin yun ng fresh videos for 2024. Punta tayo sa motor ko. So this is Octavia. Kita nyo, 2 cylinders, factory headers pa rin yan. Yung collector niya, hindi ko pa yan ginagalaw, walang ginagalaw dyan. And you can see the factory shell. Ito, medyo pininturahan ko na lang para
Pinturahan ko na lang kasi madami ng gas-gas. Anyway, ngayon, itong si Octavia, sabi ko nga kanina, ang kanyang exhaust system ay modified exhaust system. Okay? So I'm just being honest para for the sake of for educational purposes. Okay. So ang ginawa ko dito, this is version 3. Okay? This is version 3 exhaust. Meron akong version 2, meron akong version 1. Itong version 3, ito yung may binago ako sa loob. Okay? Nandyan pa rin yung catalytic converter. Pero tinanggal ko na yung resonator chamber tsaka yung muffler chamber. So nakuha ko ng konti yung benefits ng full system dahil nawala yung sakal sa higher RPM. Nakuha ko rin yung benefit na responsive pa rin siya sa lower RPM dahil nandun pa rin yung catalytic converter. Yun nga lang, pag tinanggal mo yung catalytic converter, kinakailangan mo na talagang isa lang sa dyno at ECU tuning. Kasi doon na talaga magbabago yung power curve. Hindi ko tinanggal yung catalytic converter para hindi ko kinakailangang mag-ECU tuning at para hindi magbago yung kanyang responsiveness sa lower RPM. Yun nga lang, meron pa rin siyang sakal. So, ang naging diskarte ko na lang, tinanggal ko yung resonator chamber at saka yung muffler chamber para at kahit pa paano mabawasan yung sakal sa higher RPM. And yeah, based on my experience, nakuha ko yung dalawang benefits na yun. Yun nga lang, I will admit, wala akong may papakita sa inyong numero ng dyno ng before and after kasi hindi ko pa ito naisasalang sa dyno. Tapusin natin tong video na to with an advice. Yung mga factory stock exhaust, they're really good. Lalo na ngayong yung modern technology na natin, okay na okay yung factory exhaust. Kasi nandoon na yung balance of performance and fuel efficiency, which is yun yung hinahanap ng marami. Yun nga lang, kung hindi ka kasama dun sa karamihan na okay na yung balance na yun at naghahanap ka ng power, then you really have to think of modifications. At pagdating sa modifications, you have to decide anong gusto kong gawin. Kasi merong mga riders, owners na nagmo-modify ng madalas ng full system exhaust, pero wala naman silang ginagawa to support the modifications, yung tinatawag na supporting mods. Nagpalit lang ng full system exhaust pero hindi nag-ECU tuning. Lumakas ng konti yung motor, tuwan-tuwa na sila, pero hindi nila naintindihan mas marami pang maibibigay yung motor kung itutono lang nila sa dyno. Now, in the case of katulad ko naman na kuripot at puro diskarte lang ang alam, itong modification na to, yeah, it works. Yun nga lang, hindi ko pa rin nakukuha yung maximum and yung full potential ng power delivery ng engine. At magagawa ko lang yun kung, again, magpapalit ako ng mga components, full system exhaust, tapos ipapatono sa dyno, ipapa-ECU tuning. Yun yung mahalaga dun yun yung gusto kong puntuhin sa video na to. If you don't like the factory exhaust, which is actually good, it's more than enough. But if you don't like it, then okay, you can change the factory exhaust, you can modify the exhaust. Pero pag nag-modify tayo, tingnan natin na hindi lang yan basta-basta nagpalit ka lang ng muffler, nagpalit ka lang ng link pipe, nagpalit ka lang ng headers, tapos na. No. Kung masaya ka dun, fine. It's your bike, it's your money, it's your ride. Kung masaya ka na dun, okay lang, sige lang. Pero kung naghahanap ka pa na bakit ganun, bakit may nagbago, bakit parang hindi ako talagang masaya, bakit hindi pa rin ako kontento, malamang sa malamang kasi hindi pa tapos. Hindi mo pa sinasamahan ng supporting mods yung exhaust modifications na ginawa mo. Yung exhaust mods, walang supporting mods. Yun ang gusto kong puntahan dito. And that is ECU tuning. So, I have created a lot of videos about ECU tuning. Lahat nasa uploads yan.
Ano sabi ko nga kanina, mas marami pa akong videos kaysa sa subscribers. But we will make more ECU related content dito sa channel dito sa Man Cannot Ride. I'm just doing more research para naman meron akong bagong information na may share sa inyo lahat. See you on another video dito sa Man Cannot Ride. Ako muna ay magpe-prepare na for work. Work para tayo ay meron pang modify. Para meron tayong meron tayong pang pondo, pang modify. Ayusin mo natin to.